Wen. Huwag mong sisihin si Papa. Sino ba ang nagsabi sa iyo na ipagpatuloy ang pagsisiyasat? Ang totoo sa aksidente ng nanay mo noon. Wala rin akong magawa. Kuya Ben. Ngayong patay na siya. Ang mga ari-arian ni Sumi. Amin na lahat iyon. Tamang-tama, paalis na ng bansa ang anak natin. Pinakabagong balita, 12 taon na ang nakalipas. Ang sikat na aktres na si Sumi ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Sa parehong araw, 12 taon ang lumipas. Ang anak ni Sumi na si Fang Wen ay naranasan din ng parehong aksidente sa sasakyan. Ang buhay ko. Bakit? Ganito. Wen. Mama. Wen. Bakit ka ba gulat na gulat? Nabuhay akong muli. Wen. Ito ang manager ni Papa, Tita Baige. Tawagin mo siyang tita. Wen. Tawagin mo siyang tita. Baige. Tita. Hello, Wen. Kung sa dati kong buhay, nalaman ko sana ng mas maaga, ang lihim na relasyon ni na Papa at niya, ako at si Mama. Iba sana ang kinahinatnan namin. Oh. MS. Bye. Maupo ka lang. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Salamat, Ate Mi. Mama, hinawakan ni Papa ang puwit ni Tita Baige. Wen. Hindi pwedeng magsinungaling ang mga bata. Ginamit pa niya ang kamay na humawak sa puwit para hawakan ang ulo ko. Wen. Tumutulong lang si Papa kay Tita na magtaboy ng mga insekto. Salamat, Ate Mi. Wen. Bawal ang gulo. Ang galing magpanggap ng tatay na iyan. Walang ebidensya. Hindi maniniwala si Mama na nagloko siya. Ate Mi. Hindi ba si Hige ang nominado para sa Gawad White Peony para sa pinakamahusay na pangunahing aktor? Gabi ng Parangal bukas. Malaki ang tsansa ni Hige na maging pinakamahusay na aktor sa industriya. Napakagaling, mahal ko. Alam kong kaya mo iyan. Ate Mi. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito at ibigay ng tuluyan ng mixing film kay Hige? Nandyan na. Mamaya, dalhin mo ito pabalik kay Sumi para mapirmahan niya ito bago ang seremonya ng parangal. Sa nakaraang buhay, ginamit nila ang kasunduang ito para maaga ang kumpanya ni Mama. Ito ay, ikaw ang nagpondo para itatag ang mixing film. Hindi ba para lang pasikatin si Hongyi? Kuya, si Hongyi nga, best actor na lang, isang hakbang na lang, at ang shares ng kumpanya, ano naman ang kinalaman niyan? Lahat ng hurado ay may kinikilingan. Kung bago ang seremonya ng paggawad, maibunyag ang tatay mo, na siya ang boss ng kumpanyang nakalista sa stock market, mas lalaki ang tsansa kung makuha ang best actor. Pero kailangan mas malaki pa. Asawa.
Alam ko, noong pinakasikat ako, lihiman mo akong pinakasalan at nagkaanak tayo. Pag nakuha ko ang Best Actor, sisiguraduhin kong sa harap ng lahat, isisiwalat ko ang relasyon natin. Team. Sa nakaraang buhay, totoo nga, na matapos kong makuha ang Best Actor at magpahayag ng hayagan, ang ibinunyag mo naman sa publiko ay, na nakuha ko ang gantimpalang ito, kailangan ko pang pasalamatan ng isang taong tahimik na kasama ko sa loob ng maraming taon, ang unang pag-ibig ko, Baige. Ang lalaking nagloko at ang kerida, ay naging kasing kahulugan ng pag-ibig, at ang mama ko, nasa biyahe naman papunta sa seremonya ng paggawad, nauwi sa aksidente sa kotse at namatay. Hindi pwede, hindi ko na pwedeng hayaang si mama, maulit ang bangungot na iyon. Asawa. Mula ngayon, ako na ang bahala, ikaw na lang ang manatili sa bahay. Bigyan natin si Wenwen ng kapatid na lalaki. Sige. Halika rito, Ate Mi. Ito ang simula ng lahat ng bangungot. Hindi ko sila pwedeng hayaang makalayo. Ayokong magkaroon ng kapatid na lalaki. Bawal ang baby brother. Pangwen, ano na namang kaguluhan iyan? Wala akong pakialam. Ako lang ang pwedeng maging anak ni na papa at mama. Ayaw ko. Ayokong magkaroon ng kapatid na lalaki. Hindi. Ayoko talaga. Ito. Napunit na ang kontrata. Hindi rin matutuwa si Wenwen. Kung hindi man, sa susunod na lang ulit tayo pipirma. Pero, may aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Aalis na ako. Wenwen. Ngayong araw, may pinag-uusapan sina Papa at Mama. Ikaw sa hinaharap, huwag ka nang masyadong magpakatigas. Sige na ba? Kung mapapakita ko kay Mama, ang tunay na mukha ng walang hiyang iyon, hindi na siya pupunta sa seremonya ng paggawad, at hindi na rin siya masasangkot sa aksidente sa kotse. Maaari nang mabago ang kapalaran. Oo, kailangan kong makakuha ng ebidensya, para magising si Mama. Ay. Bilis-bilisin mo. Isang hakbang na lang sana sa pintuan, pero nasira pa ng isang pasaway na bata, ang lahat. Hindi pipirma si Sumi. Hindi madaling makipaghiwalay si Fang Hongyi. Kung ganoon, kailan pa kaya ako magiging ginang Fang? Hindi rin naman tumanggi si Sumi. Papasignin mo lang ulit siya. Napahirapan mo tuloy ako. Matagal mo na akong sinamahan ng walang pangalan at walang parte. Maging ang anak natin, hindi man lang pwedeng gumamit ng apelyido ko. Hongyi. Hindi ko iniintindi ang titulo o ang bahagi sa kumpanya. Naaawa lang ako sa'yo. Magpakababa ka sa harap ni Sumi. Huwag kang mag-alala. Kaunti na lang ang magagandang araw niya. Hongyi. Sa buhay na ito, hindi na ako hahayaan ang mga pakana mo na magtagumpay. Mama, tingnan mo, magkayakap sina Papa at Tita Baige. Nakakahiya. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Pupunta ako para hanapin si Hongyi. Hindi pwede. Pagsasabihan ni Papa si Mama dahil nagsinungaling siya. Kanina, ganoon din ang sinabi niya tungkol kay Wenwen. Totoo. Hindi pa sapat ang isang litrato lang. Kailangan kong makakuha ng mas maraming ebidensya. Tama. Ang ebidensya. Noong nakaraang buhay, nilustay niya ang pondo ng kumpanya, ang pera ng kumpanya, sa kung ano-anong dahilan, at inilipat ito sa pangalan ni Baige. Masama si Papa, hindi rin ibinibigay ng kumpanya kay Papa, lahat ay kay Mama. Ang kumpanya, noon pa man, ay pinapangasiwaan ni na Hongyi at Baige. Siguradong marumi rin ang mga libro ng kumpanyang iyon.
Wen. Bukas, pupunta tayo sa kumpanya. Sasamahan ko si Mama para hanapin si Papa at maglaro. Sige ba? Sige. Bago. Dadalhin mo mamaya iyan kay Sumi. Siguraduhin mong makakapirma siya bago ang seremonya ng paggawad. Mahal, bakit ka nandito? Kung hindi ka pa darating, halos makalimutan ko na. Kumpanya ko ito. Nandito ako para tingnan ang mga libro. Ate Sumi, ang dami ng taon ng samahan mo at ni Hongyi. Sa pagbusisi ng mga libro, hindi ba medyo makakasira iyon sa relasyon ninyo? Oo nga. May mga bagay na kapag nadagdagan ng kaunti o nabawasan ng kaunti, talagang nakakabawas ng tiwala. Ikaw na ang magsabi. Hindi ba? Manager Bai. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ay. Wala namang ibig sabihin. Ang ibig ko lang, baka masyadong maikli ang palda mo at ginawin ka. Ang lahat sa akin ay ibinigay ng asawa ko. Walang hindi pwedeng makita. Hongyi, kung patuloy ka pang iwas ng iwas, iisipin ng asawa ko na nagtatago ako ng ipon para sa sarili ko. Pero, ako na ang kukuha ng ledger. Kaarawan ni Hongyi. Birthday ko. Mali pati ang birthday ni Wenwen. 19,900,514. Ano? Birthday yon ni Tita Baige. Narinig kong nabanggit yon ni Papa. Wenwen, ikaw ang magbantay sa pintuan. Kapag may dumating, malakas mong tawagin para maabisuhan si Mama. Sige. Ano ang gagawin? Sa mga taon na ito, pera ng kumpanya ang ginamit namin sa pagbili ng kotse at bahay. At sinuhulan din ang mga hurado ng Gawad White Peony. Kapag inusisa niya iyon, hindi ba mabubunyag ang lahat? Sa lahat ng mga taon na ito, matagal nang sinira ko si Sumi. Akala mo kaya pa niyang matuklasan iyon. Pero ang laki ng butas ng kumpanya. Hindi ko siya binilhan ng seguro sa buhay. Hintayin na lang nating mamatay siya. Ang 1 bilyong bayad sa seguro ay sapat ng punuan ang butas ng kumpanya. Anong balak mong gawin? Kumusta naman ang aksidente sa kotse? Habang tumatagal, mas delikado. Hindi ko hahayaan siyang mabuhay. Dumalo sa seremonya ng parangal. Tama nga. Sa nakaraang buhay, siya ang may pakana sa kotse ni Mama, at pinakialaman iyon. Kailangan din naming magsikap. Grabe, gumastos pa siya ng 5 milyon para suhulan ang mga hurado. Hindi rin kami papahuli. Baliw na talaga siya. Ano ito?
lila, abo, lila, abo, lahat ng label. 旋转几轮，变成我们深刻的指纹，都在每 Sila, 个爱过的人心 sila, 里交换。 talaga ngang. May anak na rin sila. 仔细一谈，等了多久，忍过青春。 Mama, babalik na si Papa. May balak ng pumatay ang walang hiyang ama. Kailangan kong protektahan si Mama. Asawa ko. Nandito na ang ledger. Ay, kung maaari ngayon, pumirma na tayo sa kasunduan ng paglilipat ng shares. Kukunin ko. Asawa ko. Ginalaw mo ang computer ko. Gusto kong maglaro ng laro, pero ayaw magbukas ng computer. Papa, ano ang password ng computer? Ha? Sinubukan namin ang lahat ng kaarawan ng buong pamilya, isa-isa. Pero walang tama. Ano bang password ang nilagay mo? Oh, random na mga numero ang inilagay kong password. Kung gusto ni Wenwen maglaro, bibilhan ka ni Papa ng bago. Ayoko. Mama, pagod na ako, umuwi na tayo. Sige. Tara na. Asawa ko. Hindi pa napipirmahan ang kasunduan sa shares. Ililipat ang shares. Maghanda ka muna ng mabuti para sa seremonya ng parangal ngayong gabi. May aayos na. Basta huwag lang lalabas ng bahay si Mama ngayong gabi. Maiiwasan natin ang aksidente sa kotse na pakana ng walang hiyang ama. Kailangan kong bantayan si Mama. Uy, MS. Su, ang ibinigay sa iyo ni Fang Hongyi ay talagang isang peking ledger. Matagal nang may kakulangan ang totoong pondo. Karamihan ay nagamit para pambili ni Baige ng mga ari-arian at mamahaling sasakyan. Tama nga. Naghanda ako para sa iyo, isang kredensyal sa panayam para sa White Peony. Ngayong gabi, hayaan na lang siyang mapahamak ang sarili at masira ang pangalan ng lubusan. Mama, saan ka pupunta? Wenwen, mabait ka na lang sa bahay at hintayin mong umuwi si Mama. Huwag na huwag kang kung saan-saan tatakbo. Hindi. Mama, hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ka pwedeng lumabas. Babalik agad si Mama, ha? Hindi. Mama. 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 Mama, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Mama. Mama, buksan mo ang pinto. Mama. Huwag kang pumunta sa seremonya ng paggawad. Mapapahamak ka. Talaga. Hindi ako basta-basta si Suko. Mama, hintayin mo ako. Hintayin mo akong iligtas ka. Teka muna. Teka muna. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan ninyong iligtas si Mama. Tulungan ninyong iligtas si Mama. Teka muna.
Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan ninyo. Tulungan ninyong iligtas si Mama. Teka muna. Tulungan ninyong iligtas si Mama. Teka muna. Iligtas ninyong si Mama. Sino ang makapagliligtas sa mama ko? Munting kaibigan, ano ang problema? Kailangan mo ba ng tulong? Tito, nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan ninyong iligtas si Mama. Kamusta? Mama, ako ito. Mabilis kang huminto sa gilid ng daan. May napakahalaga akong sasabihin, na gusto kong sabihin sa iyo. Wen. Ikaw, paano ka nakalabas? Kanino ang cellphone na ito? Nasaan ka ngayon? 100. Mama. Mama. Narito ako. Mama. Mama, gumising ka. Mama. Nasaktan ka. Ako. Ayos lang ako. Mula pagkabata hanggang paglaki, malinaw na lagi akong malusog. Bakit ngayon nagkaganito? Mama, napatay mo ako sa takot. Ayos na, wala na. Matapang si Wenwen ngayon. Ang ginoong ito, salamat sa pagliligtas mo sa akin ngayon. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ha, mabuti at ligtas ka. Apelyido ko ay Rong. Sean ang pangalan ko. Yung Sean Sayaw at Sean. Ito ang business card ko. Oo nga pala, sa kalsadang iyon, bihirang may malalaking truck doon. Sa tingin ko, may kakaiba sa nangyari. Kaya pinahanap ko sa iba, para imbestigahan. Ang ibig mong sabihin ay, may gawa ng tao. Oy, MS. Sue, nandito ako mula sa insurance company. Ang pinsala sa sasakyan ninyo, pasok sa claim ng car insurance. Pero ang isa mo pang, personal accident insurance. Hindi pa natutupad ang mga kondisyon para sa claim. Kailangan ko lang kayong abisuhan ng maaga. Personal accident insurance. Bakit wala akong maalala? Excuse me. Sa polisiyang ito ng personal accident insurance, sino ang policyholder at benepisyaryo? Si Mr. Fang Hongyi ang policyholder. Si Mr. Fang Hongyi rin ang benepisyaryo. Aksidente sa kotse sa First Central Hospital. May insurance siyang nagkakahalaga ng 100 milyon. Segurong panghabang buhay. 10 taon ng magkakilala. 7 taon ng kasal. Fang Hongyi. Gusto mo pala akong patayin. Mama, sasamahan kita. Ang ibig mong sabihin, ang salarin ay asawa mo. Siya nga, nasa opisina ako. Nang marinig ko ang plano niya, gusto kanyang patayin, Mama, para makuha ang insurance money. Bakit siya nagmamadali ng husto? Gusto niya akong patayin bago ang seremonya ng parangal. Mukhang
Ang award ceremony na ito, may pasabog ah. Ngayon, kailangang harapin ko ang ulupong na ito. Mahal, bakit hindi kita matawagan? Malapit na ang award ceremony. Nasaan na kayo ni Wenwen? Ganito, hindi na ako paghihinalaan ng pulis. Susunod ay ang taunang, pinaka-inaabangan na, seremonya ng Gawad White Peony. Nagtagumpay tayo. Mula ngayon, sa ating dalawa, wala nang anumang sagabal. Ngayon, isasama kita, para maging pinakamalaking sentro ng atensyon sa buong lugar. Bigyan natin ng pagbati ang parangal na White Peony para sa pinakamahusay na pangunahing aktor. Ang ating pinakamahusay na aktor, Mr. Fang Hongyi. Ang pagkilala ng lahat ng mga manonood dito. Gusto kong pasalamatan ang aking mahal sa pagkuha ng gantimpalang ito. Hindi ito mangyayari kung wala ang suporta niya sa akin at tulong. Sino ang mahal ninyo? Nandito siya sa event ngayon. Siya ay imposible. Paano siya hindi papatay? Fang Hongyi, handa ka na ba? Ang aking paghihiganti, magsisimula na. Ginoong Fang, may natanggap akong ulat. Sinasabi na sinuhulan mo ang mga hurado para makuha ang gantimpalang ito. Inaamin po ba ninyo ang paratang na ito? Ano? Alam mo ba kung ano ang kawalang pag-asa? Ginoong Fang, totoo bang sinuhulan ninyo ang mga hurado? Binili mo ba ang tropeyo mo? Kawalang pag-asa, ikaw ang sa wakas ay umabot sa tuktok pero biglang bumagsak. Sino ang nagpadala sa iyo? Paninirang puri iyan. Sa tingin mo, dahil lang sa pag-arte mo, karapat dapat ka ng tawaging best actor. Ang titulong iyan. Uulitin ko. Kinuha ko ang gantimpalang ito nang malinis ang konsensya ko. Kung manggugulo ka rito, kung wala kang ebidensya, kasuhan kita ngayon din ng paninirang puri. Kumuha ka rin ng 5 milyon mula sa kanya. May record ako ng mga bank transfer ninyo. Ano? Matatakot ka. Manganganib ka. Kapag nakita mo na ang dating kakampi mo, iiwan ka nilang lahat. At kayo ring mga basura. Ay blacklist siya at paalisin sa showbiz. Oo, palayasin siya. Basura, lumayas sa showbiz. Basura, lumayas sa showbiz. Lumayas ka. Basura, lumayas sa showbiz. Sandali, sandali. Paano mo sasabihin sa mga manunood at sa mga tagahanga mo? Aalis ka ba sa showbiz para humingi ng tawad? Huwag na kayong mag-video. Pahingi ng daan. Huwag na kayong mag-video. Huwag na kayong mag-video. Huwag na kayong mag-video. Ang tanging pagpipilian mo ay lumuhad at lumapit sa akin at magmakaawa sa akin na iligtas ka. Basura, basura, lumayas sa showbiz. At ako, hahayaan kitang mahulog sa malalim na bangin. Ginoong Go, may shares po ba kayo sa maraming media company? Tulungan niyo po ako. Pwede po bang patahimikin na lang ang nangyari ngayon? Bakit kita tutulungan? Ako ang nagbigay sa inyo ng pinakamaraming pera na natanggap ninyo. Mas malaki pa kaysa sa ibang ilang hurado. Pinagsama-sama pa. Hindi pa ba sapat ang sinseridad ko? Isang usapan ay isang usapan. Ang pagplanong aksidente sa kotse para sa iyo. At ang pagpatay kay Sumi ay isang presyo. Ang pagtulong sa iyo. Ang pagpigil sa opinyon ng publiko ay isa pang presyo. Pero hindi pa patay si Sumi. Ngayon sa venue, nakita ko pa siya. Sige. Ipagbili mo sa akin ang mixing film. Ibenta mo sa akin. Pwede kong tulungan ka ulit.
Hindi pwede, Hong Yi. Sabi mo dati na ang kumpanyang ito ay iiwan mo para sa tungkol sa anak natin. Dahil hindi tayo magkasundo, kalimutan na lang natin. Mas mabuti kung pag-isipan mo ng mabuti. Sino ang gustong ipahamak ka? Hindi ako tinutulungan. Lahat kayo hindi ako tinutulungan. Si Sumi sigurado. Ang nagpalabas ng balita sa iba. Sigurado akong siya iyon. Sumi. Ikaw iyon, hindi ba? Hindi ka dapat naroon. Ikaw ang pumipinsala sa akin, tama ba? Mahal. Lasing ka na. Bakit ang tapang ng amoy ng alak? Halika. Uminom ka ng tubig. Ikaw. Hindi ka pwedeng uminom. Nilagyan niya ng gamot iyon sa loob. Ikaw nga talaga. Ikaw ang gustong pumatay sa akin. Gusto mo akong patayin. Ano ito? Ebidensya ito ng krimen. Mahal. Vitamin C ito. Bakit ang weird mo ngayon? Ito. Talagang vitamin C ito. Oo. Ngayong araw, may nangyaring aksidente sa kotse. Sabi ng doktor, kumain daw ako ng mas marami na trace minerals. Ay, bakit ka ang laking pagkukulang sa pag-iingat? Nahanap na ba ang driver na nakabangga? Tumakas na. Oh. Mabuti naman. Oh, ang ibig kong sabihin, buti na lang at wala kang nangyaring masama. Mahal, naniniwala akong may nanira sa iyo. Ano? Sinuri ko na ang mga libro ng kumpanya. Walang nangyaring pagsuhol sa mga hurado. Naniniwala ako sa pagkatao mo. Siguradong may taong naninira sa iyo sa likod mo. Oo, peking ledger ang ibinigay ko kay Sumi. Hindi niya malalaman na ginamit ko ang pondo ng kumpanya tungkol sa pagsuhol sa mga hurado. Nasa card na ito ang 3,500,000. Lahat na ito nang naipon ko ngayon. Punta ka muna at ayusin ang media at mga platform. Kahit hindi pa natin mapapabulaanan ng chismis. Handa rin akong magsimulang muli kasama ka. Ikaw. Mag-asawa tayo. Ang akin ay sa iyo. Kahit ano pa ang mangyari. Sasamahan kita. Sobrang mahal ba talaga ako ni Sumi? Kung hindi si Sumi, sino nga ba ang naninira sa akin? Ang pagkabasag ng isang relasyon, nagsisimula muna sa loob. Inggit. Kasakiman. Pagdududa. Mahal. Dito ka na lang matulog ngayong gabi, para makapagpahinga ka ng maayos. Namiss ka na rin ni Wenwen, pero tungkol naman sa media. Sige, ngayong gabi. Magkakasama tayong pamilya. At ang traidor. Umuwi ka muna. Ngayong gabi, magtiis muna kayo. Ang mga trending topics sa internet, alisin ninyong lahat. Si Fang Hongyi ay malinaw na gustong patayin si Sumi. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Team. Talagang mahusay ang pakana. Huwag magmadali. Ikaw na ang susunod. Ipapako kita. Habang buhay sa haligi ng kahihiyan ng kabit.
Sino ba ang gumagawa ng chismis tungkol sa iyo? May hinala ka na ba? Wala pa. Ang humawak sa usaping ito, ako lang at si Baige. Baka sa panig ng mga hurado, may nakapagsiwalat. Kung hindi, ilantad na natin, pampublikong PR na taktika, gamitin ang mas malaking balita para tabunan ng init ng naunang insidente. Bukod pa roon, alam ng mga tagahanga ko na asawa kita. Natural na mamahalin din nila ang mahal mo. Tutulong silang pabulaanan ng chismis. Medyo minamadali ito. Hindi rin patas sa iyo. Fang Hongyi. Ang pasabog sa seremonya ng parangal ay pampaganya lang. May marami pa akong nakakaaliw na pasabog. Gusto mong makita. Sino ka? Huwag mong isipin na dahil gumamit ka ng voice changer at nagkunwaring kung ano-ano. Matatakot ako sa iyo. Pinatay ang asawa para sa insurance. Ano ba talaga ang pakay mo? Bigyan mo ako ng 3.5 milyon. Pwede kong isaalang-alang na patawarin ka. Hanggang bukas lang ang paghihintay ko. Ano raw ang sinabi niya? Sabi niya, nabigyan siya ng 3.5 milyon para bilhin ang ebidensya. 3.5 milyon. Paanong napaka-tsamba nito? Ang kabila, pati tayo. Alam kung magkano ang pera natin. Nang kinuha mo ang card, ikaw lang, ako, at si Baige. Ikaw. Hindi kaya pinaghihinalaan mo na si Baige ang nasa likod ng pananamantala sa iyo. Si Baige nga. Sa mundo, siya lang ang nakaalam ng lahat kong sikreto. Kaya niyang wasakin ako. Ano ang mapapala niya roon? Ano man ang mangyari, unahin muna nating lagpasan ang mahirap na sitwasyon ngayon. Ibibigay na lang natin sa kanya. Hindi, iaanunsyo natin ang kasal. Agad. Sigurado ka ba? Hindi pa rin ako naniniwala. Mahal na mahal ako ni Baige. Sunod sa rin siya sa akin. Kailangan kong tiyakin. Kung ang press conference bukas ay maging maayos, maaari nang mawala ang krisis. Pero kung may binabalak siyang masama, ibig sabihin, nagkukunwari lang siya noon. Sige. Susundin ko ang lahat ng gusto mo, Baige. Mas mabuti pang hindi mo ako biguin, kung maagit na ang pain. Ito ang speech mo. Ako ang manager mo. Bakit hindi dumaan sa pahintulot ko, at nag-anunsyo ka pa ng palihim? Pribado ito sa amin. Hindi na kailangang humingi ng pahintulot mo. Siya ba ang nagpumilit sa iyo? Tama, o niloko ka niya? Hongyi, hindi mo pwedeng gawing opisyal ang relasyon mo sa kanya. Legal kaming mag-asawa. Bakit hindi pwedeng gawing opisyal? MS. Bay, hindi ba't lumalampas ka na sa hangganan? Hindi ganun. Hongyi. Hindi ba tayo kahapon? Maayos naman ang usapan natin. Ang dapat mong i-anunsyo sa publiko ay, Baige, pasaway ka na. Pasensya na, nagkamali ako. Huwag muna kayong magmadali. Simula pa lang ito. Baolian. Bauyi. Tapos na ang misyon. Magsisimula na ang totoong palabas. Hongyi. Gaya ng nakikita ninyo, 8 taon na kaming kasal ni Sumi. Matatag na matatag ang pagsasama namin. Mahal na mahal ko siya. Noon pa, hindi pa namin inihahayag ang balita tungkol sa kasal namin. Dahil, gusto pa naming pahabain ng kaunti ang aming mundo na kami lang dalawa. Ano bang love potion ang ipinainom mo kay Fang Hongyi? Mahal, uhaw din ako. Salamat, mahal. Sumi. Mama, nalason ka. Yung tubig na binigay mo sa kanya, siguradong ikaw ang naglagay ng lason. Mr. Fang, paglason sa asawa sa mismong lugar ng event, ano ang pakiramdam niyan? Ang ginawa mong ito, bigla ang bugso ng loob, o matagal mo nang pinagplanuhan? Matagal mo na bang, sa sarili mong kasal, hindi na nagugustuhan? Hindi ako. Huwag na kayong mag-film. Tigil na.
Sumi, magising ka na. Huwag mo akong takutin. Bumangon ka na at tulungan mo akong magpaliwanag. Gumising ka. Tigil na. Tigil na. Mula ngayon, kapag may kahit anong problema ako, ikaw ang pangunahing sospek. Fang Hongyi. Ang red along ibinigay ko. Gusto mo pa ba? Mama. Patay na si Sumi. Sobrang ganda nito. Buti nga sa'yo. Ikaw pala. Ikaw nga talaga. Pinapahamak mo ako. Mama. Huwag mong galawin si Mama. Ikaw, mamamatay tao ka. Wen, kailangan mong magtiwala kay Papa. Paano masasaktan ni Papa si Mama? Mama. Kung hindi lang si Sumi, ang samalo sa kapahamakan na ito para sa akin. Ako na ang nakarating ngayon. Itong masamang si Baige. Kuya Yi, ngayon, mainit ang usapan. Ikaw talagang babae ka. Naglalakas loob ka pang pumunta rito. Kuya Yi, anong sinasabi mo? Wen, lumabas ka muna. Nagpapanggap ka pa. Sige, magsalita ka. Kanino ka na namang kumakapit? Naglakas loob ka pang lasunin ako. Hindi ba ikaw ang naglagay ng lason? Hindi mo ba sinabi na pinakuhanan mo ng insurance si Sumi at kailangan siyang patayin agad para makuha mo ang pera sa insurance? Gusto kong mamatay si Sumi. Ako rin ang nag-ayos ng aksidente sa sasakyan. Pero sa harap ng napakaraming reporter, kung lalason ko siya, akala mo ba tanga ako? Hindi ako. Hindi rin ikaw. Kung ganoon, sino kaya? Hindi ka talaga. Kuya Yi, paano kita magagawang saktan? Ibinigay ko sa iyo ang isang anak na lalaki. Wala akong dahilan para ipahamak ka. Kung ganoon, sino pa? Simula pa lang sa seremonya ng parangal, may kakaiba na akong nararamdaman. Parang may bitag akong napasok. Baka si Sumi. Baka ang lahat ng ito ay siya mismo ang nagplano. At siya rin ang umarte. Tama ba ako, Miss Su? Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Mama. Bitawan mo si Mama. Isusumbong ko kayo sa pulis. Gusto mong ipahamak si Mama hanggang mamatay. Sasabihin ko sa pulis. Kung nagpapanggap lang si Sumi, magbabago ang ECG niya tiyak. Mukhang si Sumi, talagang nalasan at nawalan ng malay. Kung mamatay si Mama, sasabihin ko sa pulis na kayong lahat ay mga mamamatay tao. Bitawan mo si Mama. Sasabihin ko sa pulis na gusto mong ipahamak si Mama. Sasabihin ko sa pulis na gusto ninyong ipahamak si Mama. Sige na, sige na. Anong ginagawa ninyo? Mama, gumising ka. Mama, sasabihin ko sa pulis na masasama kayong lahat. Wen, nagkamali ka ng intindi. Gusto ko lang tulungan ng mama mo. Gumising ka na agad. Isa lang itong paraan ng gamutan. Wen, huwag ka nang mag-ingay. Huwag mo akong hawakan. Kayo pawang magkakampi. Mama, gising na. Mama, hindi ka nga tinawag na pinakamahusay na aktres ng basta-basta. Nasa ganitong lagay ka na nga, kaya mo pang kontrolin ang tibok ng puso mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na akong napatalon sa takot. Nasuri na rin naman. Ano na ang balak mo? Kung hindi natin mahanap ang taong nasa likod nito, kailangan nating agad mapigil ang mga usap-usapan. Ganito, manatili ka muna. Alagaan mo si Sumi. Lalabas ako para maghanap ng ilang mamamahayag. Napupunta rito para kunan ka ng panayam. Para may tayo ang imahe mo bilang mabuting asawa. Kung gayon, huling beses na kitang pagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala. Sige na, Wen. Pahingahin mo na ang mama mo. Uuna na kami. Masamang tao. Kayo pawang masasamang tao. Kapag wala na si Sumi.
Ako na ang tiyak na Mrs. Fang. Pagdating ng oras, saka ko aayusin ang batang iyan. Hoy, Mr. Wrong. Ako si Sumi. May oras po ba kayo bukas? First Central Hospital. Gusto kong makipagtulungan kayo sa akin para umarte tayo sa isang eksena. First Central Hospital. Nakalaan ang oras ko para sa iyo. Asawa ko. Kailangan mong kayanin ito. Mr. Fang, nasa ospital ka lang palagi, pero ang asawa ninyo, hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Naisip mo na bang sumuko? Hindi ako susuko. Kung hindi na siya may iligtas, at nabubuhay ako, ano pa ang saysay ko? Mr. Fang, talagang mabuting lalaki ka. Oo, totoo. Sobrang swerte ng asawa niya. Mr. Fang, ikaw ba? Ako ang manager ng Shenyang Insurance Company. Manager. Noong una, nagbigay kayo sa asawang si Sumi ng isang insurance policy na may napakalaking personal accident coverage. Kapag namatay ang nakasiguro, maaari kayong makatanggap ng hanggang 100 million yuan. 100 million yuan. 100 milyon. Nandito ako para imbestigahan ng claim. Hindi pa patay ang asawa ko. Bakit ka pa pumunta rito? Malaking accidental insurance, Mr. Fang, binili ninyo ang insurance na ito dahil ba matagal na ninyong inaasahan na malalason si Sumi? Ano? Hindi. Aksidente ito. Walang kinalaman ito sa pagkalason. Ginoong Fang. Sa aming kumpanya, habang nagsisiyasat kami, natuklasan namin na noon ay ginamit mo ang pondo ng kumpanya ni MS. So, isang napakalaking halaga para hindi ka mabisto. Ikaw pa mismo ang sadyang gumawa ng pekeng talaan. Sa tingin ko, iyan ang dahilan kung bakit ka pumatay ng asawa para sa insurance. Hindi po. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Hong Yi. Isa kang hayop. Napakasama mo. Oo, lumayas ka na sa showbiz. Ikaw. Sige, bugbugin mo siya. Nasaan si Wenwen? Nasa kotse ko. Ang tagpong ito, hindi ko ipinakita sa kanya. Salamat ha. Ang galing ng arte mo kanina. Ay oo nga. Dati ko nang narinig na nagloko si Hong Yi, kaya mas nagsaliksik pa ako. Ito ang kalaguyo niya, si Baige. Tinago niya sa kanya ang nakaraan ng kasal. Kung pagbabatayan ang takbo ng panahon, itong si Baige ay dapat kasama ng dati niyang asawa. Kailan mo balak ilantad ang mga ito? Hindi minamadali. Naghihintay pa ako na magbanggaan sila na parang mga aso. Tama ba ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka pa rin. Ikaw lang ang nakakaalam, aling insurance ang binili ko, at ikaw lang din ang nakahanap sa kanila. Mula umpisa hanggang dulo, ikaw lang. Hindi ako, Hong Yi. Talagang hindi ako. Ako ang nagsilang sa anak mo. Totoo, mahal kita. Kung mahal mo talaga ako, pumunta ka sa pulis at sumuko ka. Sabihin mong ikaw ang naglagay ng lason. Ano? Kailangan nating mahanap ang tunay na salarin para walang maghinala sa akin sa pagpatay ng asawa at panloloko sa insurance. Saka lang ako magkakaroon ng pagkakataon na makabangon muli. Sabihin mo, tama ba o hindi? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang nanay ni Baixing. Talagang mahal kita. Nagkaanak ako sa iyo. Ako ang bahala sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ang pumunta sa kulungan. At manatili ka na lang doon. Hindi. Ayoko.
Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag. Huwag. Ay nako. Anong nangyari? Mrs. Gising ka na. Hindi kita nakita sa ospital, kaya umuwi ako para tingnan ka. MS. Bye. Ano ang nangyari? Siya iyon. Si Fang Hongyi ang naglagay ng lason sa iyo, at ang aksidente sa kotse noong araw na iyon. Siya rin ang nag-ayos yun sa pamamagitan ni Gozong. Kasinungalingan. Mahal, huwag mo siyang pakinggan. Malinaw na ang lahat sa akin. Ang lason na nakuha mo ay galing din sa kanya. Gozong, may masamang tao pa sa likod nito. Kailangan nating makaisip ng paraan. Kumuha pa tayo ng mas maraming impormasyon. Mahal. Siyempre, naniwala ako sa iyo. Siya ang pinaniniwalaan mo. Sinabi niya sa iyo na habang nag-o-overtime siya, natutulog siya sa akin. Ginamit niya ang pera ng kumpanya mo para bilhan ako ng kotse at bahay. At ganyan lang, pinaniwalaan mo siya. Tumahimik ka. Sinabi kong tumahimik ka. Ha ha ha. Kami. May anak pa kami. Ang batang iyon ay anak natin. Nanganak ako para sa pamilyang Fang ng isang lalaking apo. Hindi. Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang bata. Hindi ba anak niya iyon sa dati niyang asawa? Ano? May dati siyang asawa. Tama, noon pa. Pinagdududahan mo siya. May pinasundan ako sa kanya. Natuklasan ko na bago pa siya nagdiborsyo. Buntis na siya. Imposible. Paano mo nalaman? Mahal, masaya ka na ba? Buti na lang at nilinis ko pa ang pangalan mo. HMM. Masaya. Naglakas loob kang lokohin ako. Ikaw na babae. Hindi kita palalampasin. Lumayas ka. Huwag ka nang magpakita pa sa akin. Fang Hongyi. Fang Hongyi. Nasa akin ang ebidensya mo. Wawasakin ko ang buhay mo. Mahal. Mahal, ngayon, laganap na sa internet ang mga chismis. Mas mabuti pa, mag-livestream ka bukas, at ipaliwanag mo sa mga fans. Mukhang gusto niyang magpakita ng personal si Gozong. Kailangan pa nating puwersahin si Fang Hongyi ng mas madiin. Sige. Ang recording sa silid ng ospital, panahon ng gumana. Kamusta sa inyong lahat, mga kaibigan at fans? Ako si Sumi. Ako ang asawa ni Sumi, si Fang Hongyi. Sumi, mag-ingat ka kay Fang Hongyi. Sumi, mag-ingat ka kay Fang Hongyi. Pinapatay ka niya kapalit ng pera. Sumi, tumakbo ka na. Huwag kang magpaloko sa kanya. Seguro sa kamatayan. Ano ito? Personal na seguro sa aksidente. Bumili rin ako niyan para sa buong pamilya namin. Tunay na seguro. Ano ang nangyayari dito? Nagtagumpay ba? Na-blacklist na ako sa livestream room. Pwede nang i-play ang recording. Nagkaaberya ang livestream. Dali, may pumunta at asikasuhin ito. Hindi ba ikaw ang naglagay ng lason? Hindi mo ba sinabi na binilhan mo si Sumi ng insurance? Kailangan siyang mapatay agad, para makuha agad ang insurance money. Oo, gusto kong mamatay si Sumi. Planado ko rin ang aksidente sa sasakyan. Pero sa harap ng napakaraming reporter, nilagyan mo siya ng lason. Gagaba ako. Tingnan mo agad, inamin na ni Fang Hongyi. Talagang gusto niyang patayin si Sumi. Wow, tingnan mo, lumaganap na sa hot search ang isyong ito. Ikaw ba talaga ang nagplano ng aksidente sa sasakyan na iyon? Talaga bang gusto mo akong mamatay? Hindi po, Mrs. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Lahat ng sinasabi mo ngayon, hindi na ako maniniwala. Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Kakakuha lang ni General Manager Fang ng abiso. Kayo ngayon ay ganap nang na-blacklist sa industriya ng showbiz. Itinuturing na rin kayo ng pulis bilang sospek. Magsisimula na silang imbestigahan kayo agad. Ano na ang gagawin ko ngayon? Lumayas ka. Baige. Siguradong siya ang palihim na nag-record. Wow.
May kailangan pa akong ipasuyo sa iyo. Ang sitwasyon mo ngayon. Hindi madaling lusutan. May shares ako sa mixing film. 15% ng shares. At saka, kaya kung pekay ng pirma ni Sumi, ang bahagi niyang shares, ibenta rin sa iyo. Sige, sabihin mo ang mga hinihingi mo. Tulungan mo akong patayin si Baige, at isisi sa kanya ang lahat. Oo, gusto kong mamatay si Sumi. Planado ko rin ang aksidente sa sasakyan. Pero sa harap ng napakaraming reporter, nilagyan mo siya ng lason. Gagaba ako. Imposibleng totoo ang recording na iyan. Ako at si Fang Hongyi. Kung ganoon. Hindi naman nalason si Sumi. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Hello. Shenyang Insurance ba ito? May itatanong ako. Noong naaksidente sa sasakyan si Sumi, nakipag-ugnayan ba kayo sa kanya? Oo. Tungkol sa personal accident insurance na iyon, alam na ba niya ito ng maaga? Oo, dapat alam ni MS. Suna para sa kanya, bumili si Mr. Fang ng malaking personal accident insurance, nakakaantig, at humingi pa siya sa amin, ng mismong mga dokumento ng insurance. Matagal nang alam ni Sumi, na gustong patayin siya ni Fang Hongyi. Pero nagkunwari siyang, walang alam. Nilinlang niya tayong lahat. Siya ang tunay na may pakana sa likod ng tabing. Hindi pwede. Kailangan kong agad ipaalam ang bagay na ito kay Fang Hongyi. Tapos na ang lahat. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Saan nga ba inilagay ni Sumi ang mga dokumento? Susunod, isasampa ko ang kaso para sa diborsyo. Pero mag-ingat ka, baka magdesperado siya. Kakalipas ko lang matanggap ang balita, 1 oras pa lang ang nakakalipas. Na-aksidente si Baige. Mukhang si Hongyi iyon, at ang pakana ni Mr. Guo, naiintindihan ko. Lilisan ako sa lalong madaling panahon. Saan ka lilipat? Hindi ba't ito ang bahay natin? Gusto mo akong iwan? Matagal mo na palang alam, kinuha kita ng malaking insurance para sa aksidente. Matagal mo na palang alam iyon, hindi ba? Hongyi, kumalma ka. Puro ka pala pagpapanggap. Hindi nakapagtataka na isa kang mahusay na artista. Mula umpisa hanggang dulo, ako ang pinapahamak mo. Tapos magpapakabuti-buti ka pa para sa akin. Gusto mo akong patayin. Bakit hindi ako lalaban? Ganti. Ngayon, papatayin kita. Oh. Mama. Kawalan mo ang mama ko. Mula sa muling pagsilang, ang pagbago sa nakaraan ay may kapalit talaga. Mukhang, kaunti na lang ang oras ko. Dahil winasak mo ang lahat sa akin, buhay mo ang ipambabayad mo. Mama. Mama, huwag mo akong takutin. Mama. Nanginag ako sa takot sa'yo. Akala ko. Wala na. Ayos lang si Mama. Naabala na naman kita sa pagkakataong ito. Talagang nakakalungkot. Sarili ko lang ang kinamumuhian ko. Dumating ako ng huli. Hindi ako nakarating bago ka masugatan. Nasaan si Hongyi? Ipinasok ko siya sa detention center. Pero ayaw pa rin niyang umamin. Sino ba iyong Mr. Guo? Sayang at naaksidente si Baige. Kung hindi, pwede sana, may mapiga tayong impormasyon sa kanya. Sa totoo lang, buhay pa si Baige. Nandito rin siya sa ospital na ito. Mas malubha lang ang mga sugat niya. Hindi ko alam kung madyay gising pa siya. Gusto ko siyang dalawin. Mr.
Wow, buti at nakita kita. Nandito ka ba para ilabas ako? Napakapalalo mo. Oo, alam ko, ilabas mo ako. Sa susunod, hindi na ako ganito. Pumirma ka na. Ilipat mo sa akin ang lahat ng hawak mong shares sa mixing film. Lahat ng iyon. Iyan na lang ang tanging halaga mo. Nakapirma ka na. Mililigtas mo ba ako palabas? HMPH. Mister. Wow, Mister. Wow, tandaan mo, ha? Tandaan mo, ha? Alam kong kinamumuhian mo ako. Kinamumuhian din kita. Pero ngayon, may iisa na tayong kaaway. Sabi ng doktor, naging gulay ka raw. Hindi ako naniniwala. Kung gusto mo ring maghiganti, kailangan mo munang magising. Hoy. MS. So, masama ang balita. Binili na ng Rangja Group ang maraming shares ng mixing film. Nagpatawag sila ng board meeting ngayon para itaboy ka palabas ng kumpanya. Mabuti. Pupunta ako agad. Mama. Wen, maging mabait ka. May aasikasuhin lang si Mama. Sandali lang. Sumama ka kay Tito at umalis. Ha? Sige. MM. Hayaan mong tingnan ko ang Rangja Group kung ano talaga ang pakay nila. Ang CEO nila ay apelyidong Guo. Terra. Sige, laban. Ha ha ha. Ay naku. Dumating na rin sa wakas ang sikat nating artista. Ikaw ba? Si So, ang sikat na artista. Talagang ang mga mataas ang lipad, mabilis makalimot. Nakalimutan mo na ako agad. Ako si Guo Rangja. 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon tayo ng isang pagkikita. Apelyido ko ay Guo. Boss Guo. Si Fang Hongyi. Na. Sa ngalan ng pagiging kapareha mo, ay ibinenta na sa akin ang kalahati ng shares na nakapangalan sa iyo. Ngayon, ako na ang CEO ng kumpanyang ito. Wala siyang karapatang gawin iyan. Problema ninyong dalawa iyan. Kung si So, ang sikat na artista, ay ayaw mo pang bitawan ang mixing film, maaari pa kitang bigyan ng isa pang daan. Ang bait mo naman, Boss Guo. Sino ba ang nagpalambot ng puso ko at gumawa sa akin na hindi makatiis sa isang magandang babae? Samahan mo akong matulog at pagsilbihan mo ako ng maayos. Baka sakali, ibalik ko pa sa iyo ang kumpanyang ito. Ha ha ha. Lumayas ka. Sa harap ko, nagpapaka-inosente ka pa. Ha ha ha. Bitawan mo siya. Sabi mong bitawan ko agad. Sa tingin mo, sino ka? Rong Shan. Tagapagmana ng Rangja Group, ikaw ang humawak sa babae ko. Tagapagmana ng Rangja Group. Ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Anak ni Rong Jingshan. Anong tagapagmana? Nakilala na kita sa set. Isa ka lang. Hamak na aktor na extra lang. Paano? Ilang beses ka lang umarte bilang mapang-utos na CEO. At talagang, inaakala mo ang sarili mo na isa kang mapang-utos na CEO. Aktor ka lang pala. Akala ko, nakaharap ko na ang tunay na young Master Rong. Ha ha ha. Hindi ako naniniwala . Anong karapatan mo para questionin ako? Ting. Business card lang naman. Pumunta ka sa print shop. Magpa-print ka ng gusto mo. Ha ha ha. Sige. Ito. Mula ngayon, itigil na ang ugnayan ng Rong family at lahat ng pakikipagtulungan sa Rangja Group. Hoy. Hindi maganda ito, Mister.
Wow, ang panig ng Wrong family ay biglang pinutol ang pakikipagtulungan sa amin. Ibang mga kasosyo, sumunod din sa pahayag ng Wrong family, at nagsabing hindi na sila magre-renew sa atin. Ano? Wrong, 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 wrong. Ginoong wrong. Maling akala lang kanina, hindi ko nakilala ang tunay na hiyas. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Oh, oh, oh. So, ang big star. Pasensya na sa nangyari kanina. Ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. At sana, sa harap ni Ginoong Rong, magsabi ka naman ng magagandang salita para sa akin. Madali namang pag-usapan ang usaping pang negosyo. Pero ngayong nandito ako, may isa pa akong bagay, at isa pang pakay. Pasok ka. Mr. Guo. Mr. Guo. Nagkita na naman tayo. Ikaw. Ano, bakit hindi pa ako patay? Kayo ni Hongyi, kayong dalawa, na mga mamamatay tao, buhay pa rin. Paano ako mangangahas mamatay? Mamamatay tao. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam, pero bakit nagbago ang mukha ni Mr. Guo, nagising ka na. Ako ang nakadiskubre nito. Papapuntahin ko agad si Tito Rom, para dalhin siya rito. Tumahimik ka. Ikaw na hanggal. Kahit isiwalat mo ako, makukulong ka rin. Kung pipiliin ko ngayon pa, na makipaglaro sa tigre, doon talaga ako magiging tanga. Maaari akong tumstigo, ang aksidente sa kotse noong araw ng seremonya ng parangal, ang taong ito, at si Hongyi na dalawa, ang nagplano ng magkatuwang, kalokohan, sinisiraan niya ako, siya. Sa pulis mo na lang sabihin iyan. Dalhin siya. Baige, kahit tulungan mo si Sumi, hindi ka rin magkakaroon ng magandang ending. Hindi ka rin magtatapos ng maganda. Huwag mong isipin na tinutulungan kita. Naghihiganti lang ako para sa sarili ko. Ayaw pa rin talaga kita. Pareho lang. Mula sa kumpanya ko, ang mga ari-arian na kinuha mo, ibabalik ko ng buo, walang kulang. Bukas, kailangan mong bumalik. Nagsampa na ako ng diborsyo. Ito ang papeles ng diborsyo. Mula ngayon, wala na tayo. Asawa ko, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mamahalin kita ng maayos. Asawa ko. Tumahimik ka. Wen. Hintayin mo ako. Paglabas ko, papatayin kita. Mama, malaya ka na ba? Sa wakas, nakawala na si Mama sa kanya. Malaya na si Mama. Kung gayon, mula ngayon, magiging masaya ka na, di ba? Di ba? Kahit wala ako, magiging masaya ka rin. Di ba? Wen. Bakit biglang naging ganito? Mama. Wen. Patawad, Mama. Aalis na ako. Wen. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa totoo lang, hindi ako ang 6 na taong gulang na Wen. 22 na ako. Mula ako sa hinaharap. Sa mundong iyon. Pinatay ka ni Papa. Gusto kitang iligtas kaya ako bumalik pero masyadong maliit ang katawan na ito. Ngayon, hindi na nito kayang kargahin ang kaluluwa ko. Hindi. Wen,
Huwag mong takutin si Mama. Tito. Pangako mo sa akin, dapat mong gawing masaya si Mama. Sige. Pangako sa iyo ng tito. Maging masaya ka, Mama. Wen. Huwag mong takutin si Mama. Wen. Mama. Palim. Mama. Bakit ka umiiyak? At isa pa, Tito, sino ka? Wen. Si Mama ay. Tell me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Can't find my heart, can I lose you? Tell me what should I do? Sobrang saya na ang pelikulang Heaven Sent Baby ay nagustuhan ng lahat. Ang tagumpay ng pelikula, gusto ko ring pasalamatan ang dalawang tao. Isa ay ang mahal ko. Maraming salamat sa inyo. May bukas na wakas ang pelikula. Kung gayon, sa tingin mo ba, ang munting batang babae na naglakbay sa panahon para iligtas ang kanyang ina, talagang nawala na? Sa tingin ko, nasa hinaharap siya, at naghihintay kay Mama.